Ramadan, of course, galangin natin yun. That is religious practice na pagdating ng Ramadan, nagpa-fasting yung mga amo. Pero yung mga kasambahay nila na hindi naman Muslim, baka pwedeng wag na isama sa fasting, na hindi naman sanay sa fasting. So kung yung amo nag-fasting hanggang gabi, itong ating kasambahay, yung domestic helper na OFW, na pagod na nga, puyat pa, overwork pa, and then gutom pa. Is there something that we can do? Napakiusapan siguro yung, do we have to go to the host country's government with that, or pwede lang siguro agency to agency or DMW or ating DFA? Mr. Chair, galing lang po ako ng Riyadh at galing din po kami ng Dubai, Mr. Chair. At doon po ay nakipag-usap kami sa mga counterparts namin sa UAE at sa Saudi. At nagbukas na po, nagbigay na po ng daan muli na makapag-usap tungkol sa kapakanan ng ating mga OFWs, lalo na ng domestic workers sa panahon nga po ng Ramadan. At meron kaming augmentation team na papunta nga po ngayon doon sa panahon ng Ramadan. And yes, the short answer is yes, we are in talks with our counterparts para maibsan yung kalagayan ng OFWs natin sa panahon ng Ramadan. Thank you, Secretary Kakdak. Madedika talagang kausap, sir, and I really appreciate you. Alam naman po natin lahat, napakahirap po ng trabaho ng ating mga OFWs, yung mga domestic helpers, lalo na overwork, overwhelmed sila sa trabaho, puyat pa, minsan sobra-sobra ang daming alaga, hindi susunod ng kontrata, which ginagawa naman natin ang paraan yan. And then, gugutumin mo pa. Pwede ba pakiusapan din natin po yung mga amo na huwag naman ipakain tira-tira. Totoo po ito, ginutom ng ating OFW. Pagkatapos, yung kinain ng mga amo sa fasting nila, yun yung ibibigay mismo sa ating mga OFW. Hindi po ba namomonitor yun? Exactly, Mr. Chair. Yan po ang mga pinag-uusapan namin with our counterparts in Saudi Arabia and the rest of the Gulf states, UAE, yung kapakanan ng mga OFWs. Kaya nga po ako nagtungo rin doon at magtutungo po muli ako. There will be another round of visits very soon in the Gulf states. Diyan po kami nakafocus. Lalo nga ho sa panahon ng Ramadan. Tama po kayo. Nakaabang po kami dyan kasi may high incidence talaga ng mga tinatawag na runaways o umaalis sa kanilang mga employers sa panahon ng Ramadan precisely because of the situations that you have described, Mr. Chair. Ito ngayon ang pinakamatindi, sir. Gagawa ng istorya ang ating OFWs. Gagantihan. Tumakas yan dahil nagnakaw. Kukulong pa yung OFWs natin. Aping-aping na nga, kinulong pa. So mataas ang insidente ng pagkakakulong ng ating mga OFWs doon because of theft na napagbintangan lang. I think sa Riyadh ata to at nag-hire ng local lawyers, Arabo, kaya napapabilis yung proseso. Tingnan niyo po yung insidente ng mga OFWs natin na kinakasuhan ng theft. More than 90% of them na nasa kulungan, ginantihan lang po ng amo na wala naman po talagang kasalanan. And I want them released ASAP, sir. Tama po kayo. Ginagantihan sila at tiyempo naman yung halaga ng alleged na ninakaw nila, yun yung halaga ng binayad ng employer sa agency. So in other words, gusto lang bawiin ng employer yung binayad niya sa agency at kunyari nagnakaw yung Alahas sasabihin. yung OFW natin sa parehong halaga na yon. Kami po rin po yung naghihigpit sa mga recruitment agencies dito. Ako nga po minsan ay nababatikos din ng mga recruitment agency dahil mahigpit daw ako. Dahil we are also taking the recruitment agencies and the foreign recruitment agencies to task about this na tutukan din at tulungan yung mga nakukulong at yung mga employers na tiwali na nag-a-accuse ng ganyang klaseng bagay. Tama po kayo, pwedeng balikan ito. Anong pwede natin may kaso doon sa mga amo na nagsampa ng gawa-gawang inventong kaso laban sa ating OFW? Violation of Saudi domestic laws. Meron din kasing Saudi domestic worker regulations na dapat humane ang treatment ng worker. So, ginagamit din natin yung batas nila. At doon na natin sila po binabalikan. So sir, I would like to have an accounting of all OFWs na nakakulong ngayon sa iba-ibang jail sa Middle East. And ano po yung status nila? Yes, Mr. OFWs Chair, we na will nasa have jail. a report on this matter, Mr. Chair. Yeah, and natuwa naman ako, Secretary Kakdak, meron tayong isang kababayan, I think this one Riyadh, na nakasuhan ng drugs, pero napakawalan siya dahil yung pala sinetap lang siya. Mabuti na nakakuha tayo ng local na lawyer, Arabo doon, na alam yung legal system
na ipalabas. So sana marami pa tayong mapapalabas na mga kababayan natin na wrongly accused. Yes, Mr. Chair. Meron na pong napawalang sala. Nung isang dalaw ko sa Dubai, 12 yung nakilala kong napawalang sala sa kaso. At nung huli kong dalaw, may 73-year-old man na 12 years na yung kanyang kaso at finally na-resolba at in fact nakauwi na siya nung isang araw together with his wife. Thank you, sir. Thank you, sir.